Alam mo ba na pwede kang magnegosyo sa Amerika na kahit nasa Pilipinas ka? Alam ko, lahat kayo ay gustong kumita ng dolyares. Kaso nga lang, maraming pumipigil sa atin. At syempre, napakahirap lumipad pa sa abroad, sa Amerika, sa ibang bansa para kumita ng mas malaki. Pero alam nyo ba, itong guest natin ngayon ay talagang mabibigyan kayong lahat ng oportunidad from peso to dollar. May belief kasi ang mga Pinoy na dito lang sa Pilipinas, ang hirap mag-apply ng business permit. Hindi lalong mas mahirap po sa Amerika pa yan. Hindi. Madali lang, online lang, in just few minutes, meron ka ng business. Ah, ganon? Yes. Pero kailangan American citizen ka. Hindi. Pwede kang mag-business, pwede kang magkaroon ng properties, pwede kang magkaroon ng LLC, corporation. So madali lang pala magnegosyo sa abroad. Mas mahirap pa dito sa Pilipinas. Yes. Meet Doreen Sanchez, a single mother and the architect of VB Fast, who teaches ownership for the new generations of Filipinos. Now VB Fast emerged not only as an outsourcing firm nor an employment solution, but as a disciplined apprenticeship into entrepreneurship with 500 hours of rigor, global standards, and leadership duplication. An industry measured in trillions, her work challenges Filipino passivity, revives bayanihan through systems, and redefines what it means to earn globally without leaving home. Ngayon, isishare niya sa atin ang pinakamabibisang paraan na kahit nasa bahay ka, ay pwede kang maging negosyante sa Amerika. Kaya naman, tuturuan tayo ngayon kung paano yumaman sa Amerika nang ikaw ay nasa Pilipinas. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. Alam ko, marami sa inyo ang ubus na ang pera ninyo, ang 13-month pay ninyo, ang mga bonus ninyo na ipamigay na sa mga inaanak at talaga naman nagkaubusan na ng pera. So, ngayon, napaka-special ng episode natin dahil nanggaling pa sila sa Amerika. Specifically sa New Jersey, pumunta rito para turuan tayo maging disiplinado pagdating sa pera at higit sa lahat, makaipon naman tayo at makapagpundar tayo ng mga pangarap natin sa buhay natin. Siya po ang may-ari ng VB Fast, Virtual Business Financial Assistant for Support and Technology, ang ating bossing, Boss Doreen C. Sanchez. Welcome, boss! Thank you. Thank you po sa lahat. Thank you for inviting me here. And yeah, magandang araw po sa inyong lahat. Bakit nga ba ang Pilipino ay patuloy na naghihirap? Actually, hindi naman talaga tayo mahirap noon. We are number 2 sa buong Asia. Dapat lang talaga na maniwala sa sarili natin. So we have to believe that we can be united again. That's why we have the organization Ibalik ang Bayanihan. Lahat tayo mayroong kapasidad so that we can unite our dreams and goals again that we have common sa lahat ng Pilipino. So ang ano talaga natin is dapat we have to be knowledgeable about financial literacy. Yes. Okay? And also, we have to be entrepreneurs. Your job will pay your bills. Your business will build your fortune and will build your wealth and legacy. Especially if you're not really business-minded or Yeah. because we're not programmed of To become an to become entrepreneur. a business, di ba? Yeah. Parang, di ba yung monkey binigyan ng bananas at saka 1 million, kinuha yung bananas. Yeah. Hindi nag-alam na 1 million, they can afford to buy a plantation of bananas. We're not programmed to be well-off, to become financially independent. Yeah. So, in entrepreneurship and how money works for us. So you were saying that because of the old beliefs that were installed to us by yung mga nag-colonize sa atin. Kasi 300 years tayo 'di ba, na kinonolize ng Spaniards and the others are several years as well. There are imprints na iniwan sa atin about our belief tungkol sa money na tayo ay na-program to become a slave or employee. Kaya karamihan ng Pinoy ay ang first opportunity right after graduation, ang top of mind is to have a job. Since nandito tayo sa Pilipinas na wala naman talagang malaking oportunidad na nag-aantay sa atin, better siguro kung gusto natin magkaroon ng magandang pamumuhay ay talagang mag-aral tayo ng entrepreneurship. Actually, as an accountant, no, I'm helping businesses, diba, to incubate small businesses because we believe small business is the core of the economy. Doon pumapasok yung mentorship. Importante sa mga taong gusto nilang magtagumpay ay magkaroon sila ng model. Pero ito yung nagiging problema, boss Walang makitang mentor yung ordinaryong mga Pilipino Paano ba mahanap yan? Our mentors
are there, but they help people who wants to be helped. Mm. Okay? So, kung you're not hungry, you're not humble, you're not hustled to learn, silang unahin nila. Me, I can mentor you if you really like humble and hungry. I will really, really glad to mentor you. Matutulong ko sa Philippines ngayon, yung VV Fast, yung Virtual Business Financial Assistant for Support and Technology. Ito yung mga mag-create ng 200,000 jobs. 200,000 jobs ang ipoprovide mo. Yes. Paano? So, what we do is to help each other to become entrepreneur. Yung mga taong walang alam sa business, walang alam sa global outsourcing. So, we can help them. We have courses, you enroll, and then meron tayong internship program, paid internship program. Internship program is may sweldo ka na. Kung baka nag-training sa'yo, pero ikaw din nag-employ. Yung course, you're gonna pay whatever the enrollment fee, kasama na yung website, softwares, Yeah. kasama na yung mga teachers, no? Parang yun lang, commitment fee lang yun. Parang Yes. ganon. Oo. Kung seryoso talaga o hindi. Oo. Tapos after that, you can have your job, you can have a better rate, better income. Magkano swelduhan sa ganyan or kikitain? Depende sa position mo, 20 to 50,000. 20 to 50K ang sahod. Minimum yun. Yeah, average minimum. Pero pagka magaling ka, You can make 100,000 to 200,000 a month, you know, in a job. Kung gusto mo nang, kasi nakaipon ka na, kasi discipline ka na, you should actually learn from me as your mentor. You should have your own franchise or you have your own agency. tuturuan mo rin. Yeah, tuturuan ko din. Maging may-ari ka ng school at maging may-ari ka ng Internship program Internship at saka program. yung job placement sa Amerika. sa Amerika pa. Pero kailangan American citizen ka. Hindi. Pwede kang mag-business, pwede kang magkaroon ng properties, pwede kang magkaroon ng LLC, corporation, pwede kang mag-business, mag-ano ka lang ng EIN number o T number. Pero of course, mas maganda kung may working permit ka. So madali lang pala magnegosyo sa abroad. Mas mahirap pa dito sa Pilipinas. Ang bayad namin to open a business is $500 with state and federal na yon. Meaning to say, boss, tuturuan mo ang mga Pilipino na maging negosyante sa Amerika, sa Canada, tsaka sa Puerto Rico. Yes. Dapat yung mga kagaya ninyo, Boss Doreen, yan ang tinutulungan dapat ng OWA. Yung mga sangay ng gobyerno na yan, di ba? Dapat, pero hindi na ako talaga masyadong umaasa sa gobyerno. So nawalan ka na ng pag-asa. Di ba dapat yan ang ini-sponsoran, pinoprovidean ng support. Dapat nga sila na yung nagpapasok ng mga students sa inyo eh. Dahil Oo. hindi lang trabaho ang makukuha nila eh. Initially trabaho, pero po pwede sila magkaroon ng sarili nilang agency. Exactly. Actually, that's a good idea na Yeah. actually the schools, the university should have a curriculum about this. So we're the one should be the entrepreneur. We should be the one helping and creating jobs and livelihood, creating solutions. We should be the one. Kasi sino mag-break ng poverty sa family nyo? Sino? Ikaw or yung anak mo? Who paid the price? And who will pay the price, fully paid, yung price na babayaran mo para mawala yung poverty? Dapat no bills can retire. No company can help us, yung malaking company. So dapat we have to pay ourselves first, save the right way, not just sa bangko kasi wala ka namang kikitain sa bangko, di ba? And have a business na mag-create sa'yo ng mga multiple income streams. Yung tatay ko, nagkasakit na siya nung high school ako, college, na-stroke na siya. So nung nag-hospitalize sa dialysis na siya, 5,000 pesos a day. Dito sa Philippines siya nagkasakit, di ba? At that time, yung dialysis mahal, tapos hindi pa naman maganda talaga yung facility. Yun ang lesson learned. Yung mga family natin and members and friends, they're intertwined with our lives. So they have also be updated financial literacy. Hindi lang ikaw. Kasi ikaw din, damay ka din kung wala silang alam. Kasi syempre, makukonsensya ko. Example, may cancer siya. Example, yung kapatid mo or yung mga kamag-anak mo mayroong mga sakit. Di ba? Syempre, magpapadala ka ng pera. So, hindi mo na alam kasi that's life and death. Talagang padala-padala ka. And next thing you know, you already, 80K accumulated ng all utang those mo. credit cards Yeah. and debts. Nang may mag-utang ka for business purposes, that's okay. You know, because that would prevent more problems in the future. So, that's why kailangan unahan mo yung problema in the future. Kailangan lahat sila, meron silang insurance, may pension sila, meron silang sariling plan, long-term care. May prevention ka sa lahat ng mga mangyayari dito. May plano ka. Saan ka ba nagmula? Ano bang pinagmulan mo? Anong istorya ng buhay mo? My father actually is based on Tagbilaran Bohol. in Bohol, my Yeah. mother and father. They migrated to Davao City. So I was born and raised in Davao City. I graduated in Ateneo de Davao and I went to San Jose Recoletos for my review sa exam sa CPA. I worked there for a couple of years and Yeah. that's where I became independent. Talagang hindi ako maka-afford ng tuition, hindi ako maka-afford ng, yung mga kasama ko may 50,000 silang baon. Ako, I have 500 pesos na baon. So I have to eat the same munggos every day in the morning. Like yung munggo na tag 5 pesos. Yeah, every day for 6 months. That's my favorite actually. They gave me a munggo. 500 pesos per month, ma'am. No, for how many months? Ha? Yung 500 pesos, kailangan ko i-stretch more than 1 month. Like, it could be 2 to 3 months. Ang 500 pesos? Yeah, at that time. That was 1990s. Yung mga kaklasmate mo may 50K sila. May 50K Kasi ilang sila. buwan nga naman eh. Oo,
Oo, may 50K sila na baon. Pero hindi sila nakapasa. Ikaw, na may 500 pesos. Nakapasa ako kasi I have to go to the church every day. I have to put candles, 7 candles, kasi 7 yung exam namin, di ba? Yeah. God will give you everything. Basta palagi ka lang magdadasal. Yun talaga yung puhunan natin, magdasal. Pag hindi ako, mas okay lang sa akin kasi I give it all. Nung nakapasa ako kasi after 2 days, nung ako sa ano, di ba may newspaper na dinidistribute dun sa eroplano. So nakita ko yung name ko, sumigaw ako, tapos lahat ng tao, nagsagawan kami lahat ng sa loob ng eroplano. Kasi, so nakapasa siya. So lahat nag-spread out na yung happiness. Right. You know, so lahat yun, pag you give it all, you know, you'll be more happier. Pero ano yung pinakamalaking struggle mo sa buhay? I have a special child na with severe autism, so talagang hirap ako sa pagbabalance ng life ko sa family and businesses. So, as a leader, you have to lead by example, you have to be consistent, at the same time you have to take care of your family sa mga anak mo. Walang perfect na leader, walang perfect na mother, lahat ay may flaws. Just do whatever it takes, you know, every day. Dasal ka lang ng dasal and then do your best and God will do the rest. You know what I did? I have a foundation for Special Children's Support Center to have aftercare kasi hindi tumatanggap yung mga aftercare sa mga autism kasi they have behavioral issues, di ba? So, ngayon, yung pain ko, kinonvert ko na maging joy ko. I believe that kung makatulong ka sa iba, tinutulungan mo yung sarili mo. Kailan kayo napunta ng US, ma'am? 2002, 2002, doon na kayo nag-base talaga, nag-America. yes. Paano ka nakarating sa abroad? through marriage, yung asawa ko sa akin, nag-sponsor. So actually, sa Pilipinas, I have already financial brokerage firm. Yeah. So ayoko sanang talaga kasi Migrate sa abroad. Actually, my auntie is a nurse. Marami nagsabi, gusto mag-abroad ka. Pero hindi ko talaga part of my goals at the time to be in the US. Pero alam mo, it's a blessing in disguise pa rin kasi sa US, there's only one American dream. There's no Canada dream. There's no London dream. So we should be achieving our American dream. Totoo ba na mas madaling yumaman sa Amerika kaysa dito Kung sa Pilipinas? mag-entrepreneur ka. Ganon? Yeah. Kung mag-empleyado ka, taxes pa lang kinuha na sa'yo. The more you work, the more Uncle Sam will get money from you. And kung open-minded ka, you should have build your wealth and your legacy. So, ibig sabihin yung tinuturo mo ngayon, pag nag-migrate sila sa Amerika, pwede sila yumaman. Kaagad. Kaagad. Oh, within 2 to 3 years. Kung yun ang mindset mo. Pero yung mindset mo is to have a job, to help your families dito lang, napadala-padala. Tapos kung magkasakit ka, sino mo papadala sa'yo? Ano ipapadala mo sa kanila kung wala ka ng income? Hindi mo talaga na sustain yung dreams mo, yung goals mo. Uy, grabe yung pinoprovide sa atin ni Boss Dorin, ha? Isipin nyo yun, magiging negosyante ka sa Amerika, sa Canada, at sa Puerto Rico. Ngayon, ma'am, sa buhay nyo ngayon that you have achieved all of these things in life, ano pang wini-wish mo sa buhay mo? Actually, ang ano ko lang is to have healthy life, more blessings to all of us. Marami akong matulungan pa na mga entrepreneur na maging successful. Gusto ko makita naman na may pag-asa yung Pilipinas. We have to do different things in order to get different results. So if we do the same thing and expect different result, ano na yun? Craziness. So kailangan gawin natin yung tayo mismo, gawin natin yung bagong so that we can get different results. That's why nag-start ako ng Ibalik ang Bayanihan Foundation. So check our website, ibalik.org. You can volunteer, you can be a leader kahit anong position mo. Walang bayad yan dyan. Wala, it's a volunteer. So we support each other, we help each other. Hindi lang ano makukuha ko dyan. Dapat ano ang makakontribute ko to help my country. Patriotic dapat pa rin tayo. Ang patriotic naman, hindi na lang naman sa country natin, but it actually to the next generations. Sana magtulungan tayo pa. So it start with unity in spirit. Imposible, but nothing impossible sa God. Ikaw dapat mag-decide. Each one of us will decide kailan matatapos yung problema natin sa country natin. Alright, so bago tayo matapos, ma'am, siguro may mensahe lang ako sa kababayan natin, especially sa mga nasa abroad, mga kababayan nating OFW na nakapanood ng episode na to. Subukan natin mangarap, no, na hindi lang tayo nangangamuhan dyan sa abroad kasi napakalaki ng oportunidad nating mga Pilipino sa ibang bansa dahil tayo ay napakatatalino, ang huhusay natin, ang gagaling natin. Ang kailangan lang is entrepreneurial mindset and spirit. Kasi yung raw knowledge natin, yung raw experience ninyo dyan sa abroad, it can be a bigger opportunity. Your future lies in your hand. Wala pong ibang makakapagdikta niyan. Kung gugustuhin talaga ng Panginoon na yumaman kayo, umasenso kayo, kailangan asamin natin na magkaroon tayo ng hanap buhay, no, sa abroad, not just being a worker. Because Filipinos are not slaves.
we are the boss. Paano ka ba kukunin nilang mentor? You can follow us sa Facebook page namin sa VB Fast. You can message me, you can text me sa cellphone namin at 1201-918-3112 via WhatsApp. With that, maraming salamat sa iyo, boss. Thank you so much. I had a very good time conversing with you. And sa lahat ng mga viewers natin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss. And God bless sa inyong lahat.